Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Saan man kayong panig ng bansang Pilipinas, saan man pong panig kayo ng mundo. Pagpalain po tayo habang tayo nakikinig at nanonood ng video ito. Tayo po muli itutunghayin ng ating pagbasa para sa Enero 22, taong 2025. Araw po ng Miyerkules, hahanguin natin ang pagbasa sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos ang Kabanata 3, mga talatang 1 hanggang 16. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay, kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis sa mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahangin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2025. Mapapansin natin sa ating pagbasa na si Jesus ay nasa lugar ng sinagoga sapagkat ang Panginoon naman talaga ay nakakarating o pumupunta sa iba't ibang dako. May mga panahon na siya ay pumapasok sa sinagoga para magturo at minsan nga nung siya nagpapasimula pa lang, siya ay inaanyayahan, iniimbitahan na bumasa. Sapagkat sa sinagoga ay may mga workers din, may facilitator, yung namamahala ng sinagoga, yun ang pinaka-coordinator, yun ang pinaka-facilitator. So siya yung nag-a-assign kung sino ang babasa, ilang aklat ang babasahin, at may mga panahon at pagkakataong binibigyan sila ng pagkakataon na pagkatapos bumasa ay magbigay ng insight. At madalas ang Panginoon ay imbitahan sa ganun. Ang kakaiba lang kay Jesus, kapag siya ay bumabasa, sinasabi niyang, at natupad ngayon ang sinasabi ng kasulatang ito. May mga ganun na pahayag ang ating Panginoon. So, noong mga panahon na yon ay mayroong isang lalaking patay ang isang kamay na ipinasok. Maaaring yun ay pain eh. Totoong may karamdaman, totoong may sakit, pero pain yun eh. Kasi sabi sa ating binabasa, kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga. Pansinin po ninyo, itong mga tao ding ito, alam nila na si Jesus ay may kakayahang magpagaling. Totoong may karamdaman, totoong may sakit. Kaya binabantayan nila si Jesus kung sa araw ba ng pamamahinga, pagagalingin yung taong yun. Alam naman natin na tuwing araw ng pamamahinga, Sabbath day, ay may mga pagtitipon, kaya nandun sila sa sinagoga. Pag mga ordinaryong araw naman, ang Panginoon ay nasa mga lansangan, nasa mga tabing dagat, sa burol, sa mga bulubundukin, o di ba sa mga liwasang bayan, minsan sa templo. So sa ating pagbasa ay pinagaling ni Jesus yung tao. Anong ibig sabihin? Walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ang ating Panginoon. Pero batid ni Jesus ang kanilang puso at kalooban. Sapagkat sinasabi nga na si Jesus daw ay Sabbath breaker. Palaging lumalabag, sumusuway sa araw ng pamamahinga na dapat wala ang ginagawa. Pero sinasabi ng Panginoon, ano ba ang sinasabi ng kasulatan? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? So yung mga tao hindi sumasagot. Kasi nga, alam naman nila na may kakayahan si Jesus na magpagaling. At alam naman nila na tama si Jesus dun sa kanyang mga pananalita at pagtatanong sa kanila. Kaya sabi sa ating binasa, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha. Galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha. Bakit galit at lungkot? Kasi nga matitigas ang kanilang ulo. Sinasangkalan nila ang araw ng pamamahinga para hindi gumawa ng mabuti sa kapwa.
May mga panahon at pagkakataong sinasangkalan nila ang araw ng pamamahinga para hindi tumulong sa pangangailangan ng kanilang kapwa. Kaya ang tanong ni Jesus ay magligtas ba o pumatay? Gumawa ba ng mabuti o gumawa ng masama? Ay dahil hindi makasagot ang mga tao, bumaling si Jesus sa lalaki at sinabing, iunat mo ang iyong kamay, at iniunat nga ang kamay ng lalaki at ito ay gumaling. Yung mga Pariseo naman na nakasaksi doon sa himala ay ano ang ginawa? Makikipagsabwatan sa kampo ni Herodes upang si Jesus ay gawan ng masama. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita sa atin pong pagbasa. Galit na tumingin sa kanila si Jesus. Ano yun? Galit na tumingin sa kanila si Jesus. Mabibilang sa 10 daliri ang mga pagkakataon na nagalit si Jesus sa banal na kasulatan. Totoo yun. Hindi naman palagi siyang galit. Galit lang siya doon sa mga matitigas ang ulo. Nagalit siya doon sa templo na maraming paninda na dapat yun ay lugar ng pagsamba. Pero ang ginawa ng mga negosyante, ito ay lugar ng pagkakakitaan. Doon naman sa namamahala sa templo, ito ay lugar ng pagkakataon para makakuha ng komisyon. May kickback sila eh. Kakuntsaba nila yung mga nagtitinda doon sa templo eh. Siyempre, may komisyon sila doon. So, mabibilang sa 10 daliri ang mga pagkakataon na nagalit si Jesus sa banal na kasulatan. Ang pagtataob niya ng mga mesa sa mga negosyante sa templo ang pinakasikat na tagpo na nagalit siya. Trending yun eh, nag-viral yun eh. Usap-usapan yun eh sa ginawa ng ating Panginoon. Dahil nga sa ginawa ng ating Panginoon, yung mga tao ay nagsabi, ano ang karapatan mong gawin ito? Dahil hinahanapan siya ng karapatan na gawin yun, ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Sige, gibayin niyo ang templo ito at itatayo ko to sa loob ng 3 araw na mga sila, nagulat sila eh. Alin bang templo ang tinutukoy niya eh, ilang taon pinatayo yung templo tapos sa loob ng 3 araw itatayo niya, di ba? Parang medyo may something para sa kanila si Jesus. Kaya hindi nila maintindihan, pero ang tinutukoy ni Jesus na templo ay ang kanyang sariling katawan. Dahil doon sa kanilang galit din sa ginawa ng Panginoon. Ano ang karapatan mong gawin ito, di ba? Ang pagtataob niya ng mga mesa ng mga negosyante sa templo ang pinakasikat na tagpo na nagalit siya. Sa ating ebanghelyo naman, binanggit na galit na tiningnan ng Panginoon ang mga Pariseo. Pero nabanggit din na nalungkot siya para sa kanila. Galit siya at nalulungkot sapagkat hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan yung gustong gawin ng Diyos sa kanila. Hindi nila maintindihan kung ano yung ginagawa ni Jesus para sa kanila. Para sa kanilang kabutihan yun eh. Kaya lang sa kanila kasi matitigas ang mga ulo. Hindi lang matigas ang ulo, may halo pang inggit yung mga Pariseo. Itinuturo ng ating pananampalataya na isa sa 7 pangunahing mga kasalanan ang galit. Kaya naguguluhan ang iba kung bakit nagalit si Jesus. So, divine anger po ang tawag dito. May pagkagalit na hindi naman divine. Pero si Jesus, ang kanyang pagkagalit ay makatwirang pagkagalit, banal na pagkagalit kasi tama. Pero dapat alalahanin na may uri ng mga galit. Ang isa ay naguugat sa pagkamakasarili, gustong maghiganti, dala ng inggit. So yun, galit na pagkamakasarili. Ang isa naman ay tungkol sa katarungan, nagagalit dahil may mga inapi. Dahil may kawalan ng katarungan. O totoo din naman, may mga nagagalit kasi wala ang katarungan, di ba? Absent yung katarungan or binabaliwala yung katarungan. Ito ang galit na naramdaman ni Jesus. Nagalit siya dahil sa kawalan nila ng awa at habag. Yun yung dahilan kung bakit nagalit. Kasi wala silang awa at habag doon sa lalaking may karamdaman. Porke ba araw ng pamamahinga, hindi na niya pagagalingin? Porke ba araw ng pamamahinga, gagamitin nating sangkalan yun para hindi tayo mag-abot ng tulong sa kapwa? Porke ba araw ng pamamahinga, hindi na natin aayudahan yung taong nangangailangan? Ililigtas yung nasa panganib na buhay ng isang tao? May mga panahon at pagkakataon, magagalit ka talaga sapagkat ang mga taong ito walang kwenta, walang habag, walang awa sa kanilang kapwa. Ito yung naramdaman ng ating Panginoon. Ito ang galit na naramdaman ni Jesus. Nagalit siya dahil sa kawalan nila ng awa at habag. Nagalit siya dahil wala silang pagpapahalaga sa kapwa. Meron palang panahon na dapat tayong magalit.
Magalit tayo kapag inaalis na ang katarungan para sa ating kapwa. Kapag winawalang halaga na yung katarungan sa ating kapwa. Pag winawalang halaga na yung buhay ng ating kapwa. Inaalipin at pinapahirapan, inaabuso ng ating kapwa, dapat talaga tayong magalit yan. Hindi lang dapat nga magalit, dapat nga kondinahin pa di ba? Ngayon ay Day of Prayer for the Legal Protection of Unborn Children. Nakakalungkot na may mga Kristiyano na hindi nagagalit kapag may abortion. Ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na tama lang magalit kung naguugat ito sa paghahangad natin ng katarungan at matupad ang kalooban ng Diyos sa mundo. So sinasabi sa ating pagbasa, normal, natural, dapat lang na magalit kapag inaalis na yung katarungan na umiiral. Dapat pairalin sa ating mundo. Dapat tayong magalit kapag may inaapi, nilalamangan o mga inosente. Tulad ng mga sanggol sa sinapupunan na pinapatay. Kaya ang tanong, nagagalit ka pa ba sa mga ganitong bagay? Siyempre naman, dapat lang. At hindi lang dapat ipakita yung galit, kundi dapat sabihin, ipaliwanag, i-explain. Diba? Pagsigawan kung ano yung dapat at katotohanan. Suportahan ang adhikain at pangangalaga ng pro-life movement. Ito po yung sinusuportahan ng ating simbahan. No? Napakahalaga po kasi ang buhay ng bawat isang tao, yung pagpapahalaga ng bawat buhay. Kaya nga, ang simbahan po natin ay hindi lang para sa mga mayayaman, para sa mga mahihirap. Sapagkat si Jesus, wala pong pinipiling tao at siya ang ating ulo ng iglesia, siya ang ating Panginoon. Kung paanong tinatanggap niya ang lahat ng tao, makasalanan, magnanakaw, mamamatay tao, mga ngalunya, na handang magpabago, tinatanggap ng ating Panginoon. Kaya nga nung panahon ni Jesus, siya lang ang nag-welcome sa lahat ng tao. Yung mga taong itinatakwil ng mga lipunan, yung mga taong hindi pinapapasok sa mga sinagoga, yung mga outcast ng Judaism ng mga panahon na yun, si Jesus lang ang nag-welcome. Yung mga babae na walang puwang ng mga panahon nila, si Jesus ang nag-angat ng mga kababaihan at dagal ng kababaihan, di ba? Kaya nga, iyan yung larawan ng simbahan sapagkat si Jesus ang nagtatag ng ating simbahan. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Yan po ang pagbasa para sa araw ng Miyerkules, Enero 22, taong 2025. Hinango sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 3, mga talatang 1 hanggang 6. Pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sambit, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye.